Kapatid, anak ka ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Alam mo bang hindi magaan yan? Pag sinabing anak ka ng Diyos, mabigat na claim yan. Mabigat na declaration yan na anak ka ng Diyos. Ang problema sa ating mga anak ng Diyos ngayon, kakaiba. Anak tayo ng Diyos, pero grabe tayo mga problema na para bang hindi ka anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Amen po ba? Na para bang ang problema, wala nang kalutasan kasi nakalimutan mong anak ka ng Diyos. May imposible ba sa Diyos? Walang imposible sa Diyos. Pare-pareho tayo nakakalimot. Sabi ko nga sa inyo, napakapalad ng isang tao, alam niya kung sino tatay niya. Ang tatay natin mo nasa langit. Ang tawag sa atin ng Diyos, anak. Kaya nga tinatawag natin siyang ama. Ngayong araw ng linggo, mayroon bang pumipigil sa iyo para mapunta sa simbahan? Sa tuwing haharap ka kay Lord, mayroon bang problema na humahad lang sa iyo para makalapit ka kay Lord? Kapatid, labanan mo yun. Huwag mong hayaan na yung hadlang na yun ay matalo ka. Bakit po? Hindi mo matatanggap ang pagpapala ng Panginoon kapag natalo ka. Kasi pag may hadlang, kailangan mo siyang labanan. Minsan mo nakakatakot maging matalino. Nakakatakot maging matalino. Nakakatakot maging mayaman. Nakakatakot maging mataas. Kasi bakit po? Dahil sa ganyang posisyon, marami yumabang. At to the point, hindi na sila napaghaharian ng Diyos. Kasi bakit po? Sila na yung hari ng kanilang buhay. Ang problema natin, nung tayo ay natuto sa buhay, natuto tayo, naging marunong tayo, natuto tayo dumiskarte, ang problema mo, nakalimutan natin yung dumepende na sa Diyos. Kasi ang sinasabi natin sa ating mga sarili, kaya ko na. Kaya ko na. Alam niyo ba may mga pagkakataon sa buhay natin, yung kaya mo na, yung mga bagay na sinasandalan mo na, minsan, hindi lagi minsan tinatanggal yan ng Diyos para ipaalala sa iyo, balik ka sa akin. Amen ba tayo dyan? May mga time na inaalis ng Diyos yung mga sinasandalan natin para mag-asal bata ka na naman babalik sa Diyos at sasabi, Panginoon, Ama, tulungan niyo po ako. Sa totoo lang, nakakatakot mo talaga pag nasa iyo na lahat, baka isang araw wala ka nang balikan, di mo na balikan ng Diyos. Pag nakakatakot, pag nasa iyo na lahat, baka di mo na maalala ang Diyos. Okay? Sa harapan ng pagsubok at labanan, dapat isa kang sundalo, matatag at matapang. Subalit sa harapan ng Diyos, dapat manatili ang ating puso na tulad ng isang mga bata na mapagpakumbaba at puno ng tiwala sa Kanya. At sasabihin ko sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Kasi, bata pa ako. Kasi, hindi ko kaya. Alam mo bang gusto ng Panginoon niya marinig sa iyo? Kasi anak ka niya. Huwag puro yabang. Huwag puro sasabihin mo, Lord, kaya ko lahat, sinungaling. May mga time hindi natin kaya. Kaya pagharap mo kay Lord, mas maganda. Kung kagang puso mo, sabihin mo kay Lord, Lord, hindi ko kaya. Kasi kaya ng tatay mo. Amen ba tayo dyan? Mabalik sana yung kanta. Deep inside his armor, the warrior is a child. Kapatid, huwag mong alisin yung pagiging bata mo, pag-aarap ka sa Diyos mo. Kasi yan pa rin ang hinahanap ng Diyos. At itong mensahe ng Panginoon, pinapaalala ng Diyos sa mga disipulo, pinapaalala ng Diyos sa mga tao, gusto ko yung puso ng bata. Okay? Hamon, maging katulad tayo ng mga bata. Na, ano-ano kaya ho ito? Number 1, na humihingi ng tulong lagi sa magulang. Alam niyo yung baby? Pag umiyak yan, it means humihingi siya ng tulong sa kanyang magulang. Sa kanyang nanay. At ang magulang dyan ay larawan siya ng Diyos. Nasa panahon na walang-wala ka na, sa panahon na talagang bagsak ka, lapit ka sa Diyos. At katulad ng isang magulang, paglapit mo sa Kanya, kailan mo pinaindihan ng magulang, na matinong magulang, hindi mo matinulang magulang ang Diyos. Siya ho'y napakabuting magulang. Yung mabuting ang magulang ho, hindi pa hihindihan ng anak na lumalapit sa Kanya. Ito ho, Diyos. Hindi ka pahihindihan ng Diyos pag lumapit ka sa Kanya. Amen po ba? Pangalawa, maging katulad tayo ng mga bata na lubos na umaasa sa kanyang magulang. Nakakita ka na ba ng isang batang inihahagis ng magulang? Inahagis ng tatay, inihahagis ng anak? Wala kang makitang problema, wala kang makitang takot sa anak kasi alam niya yung nanay niya, yung tatay niya, hindi siya pababayaan bumagsak. Kapatid, yung ating Diyos, alam niya yung gagawin niya sa iyo at sa atin.
Pakiusap, huwag na huwag kayo mawawalan ng tiwala sa Diyos. Mawalan na kayo ng tiwala sa tao. Huwag lang sa Diyos. Dahil pag nawalan kayo ng tiwala sa Diyos, hindi na kayo makakapagpatuloy ng pagsisimba. Hindi na kayo makakapagpatuloy sa gawain. Pero sa Diyos, kailangan doon tayo magtuloy-tuloy. Alam niyo, lagi dapat tayo mapagpasalamat sa Diyos. Dahil ang sabi ng, sa lahat ng pagkakataon, huwag kang magpasalamat sa Diyos pag bless lang ang buhay. Magpasalamat ka rin sa Diyos kahit masama nangyayari sa iyo. Kahit may problema. Kasi hindi plano ng Diyos na ibagsak ka. Hindi plano ng Diyos na sirain ang buhay mo, kundi plano ng Diyos na patibayin ka, patatagin ka, at ayusin ang buhay mo. Balikan ko lang yung Thessalonica at magpasalamat kayo sa Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, babalikan ko lang kung ano ang kalalagayan mo ngayon. May masama ngayong kalalagayan ka, pahiya mo ang kaaway. Ipahiya mo ang demonyo, ipahiya mo ang diablo na sa kabila ng pagsubok, problema na meron ka, ang bukang bibig mo lamang, salamat sa Diyos. Ewan ko lang kung tumagal ang kaaway.